Pope Francis, pumanaw na at Vatican City, maraming lihim palang tinatago mula sa publiko. Kilala ang Vatican City bilang tahanan ng leader ng mga Katoliko, tinuturing na makapangyarihang bansa kahit maliit na syudad lamang. Sa pinapakitang anyo ng simbahan, alin kaya ang totoo? Ano ang magiging kinabukasan ng simbahan matapos mawala ang Santo Papa? At sa pagkawala ng Santo Papa, mabubuksan na ba ang pinakatatagong sikreto na ayaw ipaalam ng Vatican? Yan ang ating aalamin. Sa edad na 88, pumanaw na ang Santo Papa ngayong Abril 20, 2025 sa Vatican City matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa komplikasyon sa baga at puso. Ayon sa opisyal na pahayag ng Vatican, binawian siya ng buhay bandang 3:46 ng madaling araw sa Mater Ecclesiae Monastery, kung saan siya pansamantalang naninirahan. Ipinanganak si Jorge Mario Bergoglio, kilala bilang Pope Francis noong Disyembre 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Isa siyang anak ng Italian immigrants, isang simpleng pamilya, at lumaking may malalim na pananampalataya. Bago pa man naging pari, lingid sa kaalaman ng karamihan na siya ay nagtrabaho muna bilang isang bouncer sa nightclub at maging pagiging janitor ay nagawa niya. Pero sa likod ng lahat na trabahong pinagdaanan at simpleng pamumuhay, may kumatok na tawag mula sa langit. Ang paglilingkod bilang alagad ng Diyos. Pumasok siya sa Society of Jesus, ang mga Jesuits, noong 1958 at doon tuluyang hinubog ang kanyang pagiging makatao, disiplinado at matapang sa pananampalataya. Mula sa pagiging provincial superior ng mga Jesuits sa Argentina, naging obispo siya noong 1992 at cardinal noong 2001. Kilala siya sa pagiging tahimik pero matapang. Ayaw niya ng magarbong pamumuhay. Hindi siya mahilig sa publicity, pero sa Vatican, hindi maiiwasan ang politika at magkabilang mga conspiracy theories. Tungkol ito sa mga lihim raw na tinatago ng Vatican. Ang tintagong sikreto ng Vatican. Maraming naniniwala na sa ilalim ng St. Peter's Basilica, nakatago ang mga pinakabanal at pinakamisteryosong relics ng kasaysayan, kasama na raw ang tunay na krus ni Jesus, mga kuko mula sa crucifixion, at maging ang Holy Grail. Ayon sa mga conspiracy theorists, hindi ito inilalantad dahil baka masira ang imahe ng simbahan. Bukod pa rito, may mga bahagi raw ng Biblia na sinadyang hindi isama, gaya ng Gospel of Thomas, Mary Magdalene at Book of Enoch, dahil kumukontra raw ito sa mga doktrinang kontrolado ng Vatican. Lahat ng ito, umano ay iniingatang mabuti sa tinatawag na Vatican Secret Archives, isang higanting libraryo na mahigpit ang bantay at hindi basta pwedeng pasukin. Ngunit sa ilalim ng kabanalan, may itinatagong karahasan at kasakiman. Baliktanawin natin ang kasaysayan ng simbahan. Mula sa brutal na Inquisition kung saan libo-libo ang pinahirapan at sinunog hanggang sa mga digmaang pinangunahan ng simbahan tulad ng Crusades. Ginamit rin daw ang relihiyon bilang sandata para burahin ang katutubong kultura sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi diyan nagtatapos dahil ayon sa ilang whistleblowers, may connection ang Vatican sa ilang diktador noong World War II at may kinalaman pa sa pagtakas ng mga Nazi kapalit ng ginto. Ngayon, tanong ng ilan, bakit may access ang simbahan sa milyon-milyong dolyar, art treasures at offshore accounts? Ang ilan ay naniniwala, hindi ito simpleng simbahan, isa itong imperyo ng yaman at kapangyarihan. At ang pinakamalaking tanong, hanggang kailan nila kayang itago ang mga ito? Sa mundo ng teknolohiya at whistleblowers, paunti-unti nang nalalantad ang mga lihim na matagal nang ikinubli. Hindi lang ito kwentong kathang-isip, maraming historian at dating insiders ang naglalantad ng kakaibang detalye mula sa mga lihim na dokumento hanggang sa usapin ng mga UFO at advanced knowledge na hawak ng simbahan. Totoo man o hindi ang bawat piraso ng teorya, malinaw ang isang bagay. Sa likod ng puting damit at gintong trono, may itinatagong kapangyarihan na mas malalim pa sa ating inaakala. Kaya't habang ang Vatican ay patuloy sa pagdarasal, ang mundo ay patuloy namang nagtatanong, ano pa ba ang hindi nila sinasabi? Ang Vatican sa ilalim ni Pope Francis. Hindi naging madali ang pamumuno ni Pope Francis. Hinarap niya ang iskandalo sa child sexual abuse ng simbahan. Marami ring konserbatibong Katoliko ang tumutol sa kanyang mga pagbabagong panlipunan, gaya ng paglapit sa LGBTQ+ community at pagbubukas ng diskusyon tungkol sa kasal at divorce. Bumisita siya sa mahigit 50 na mga bansa. Isa sa mga hindi malilimutan
ay ang kanyang pagdating sa Pilipinas noong 2015, sinalubong ito ng milyong deboto sa gitna ng ulan. Tumindig siya para sa mga refugee. Kinondena niya ang mga digmaan. Nakiisa siya sa mga biktima ng pandemya. At nakipagkamay siya sa mga leader niyang iba't ibang relihiyon. Sa loob ng kanyang pamumuno, hindi lingid sa publiko ang lumalalang kalagayan ng kalusugan ni Pope Francis. Mula sa paulit-ulit na pananakit ng kanyang tuhod na naging dahilan para siya ay gumamit ng wheelchair, hanggang sa mga operasyon sa bituka at patuloy na problema sa kanyang baga na noon pa'y bahagi na ng kanyang medical history. Dumaan din siya sa ilang beses na pagkakaospital, kabilang na ang operasyon sa colon noong 2021 at mga emergency check-up noong 2023. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang naglingkod, nagbiyahe at nagsalita sa publiko, isang patunay ng kanyang matinding dedikasyon kahit ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay. Sa kanyang libing, dadagsa ang mga world leaders at mga kilalang personalidad. Kumpirmadong dadalo si President Donald Trump at ang First Lady na si Melania Trump sa kabila ng kanilang mga nakaraang banggaan sa ilang panlipunang issue. Kasama rin sa listahan ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden at Barack Obama. Mula sa United Kingdom, nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si King Charles III at inaasahang magpapadala ng representative sa seremoniya. Mula naman sa bansang pinagmula ni Pope Francis, kumpirmadong dadalo si Pangulo Javier Milei ng Argentina. Hindi rin mawawala ang mga global diplomats. Dadalo rin si Antonio Guterres, ang Secretary General ng United Nations, gayon din si Emmanuel Macron ng France. Bukod pa rito, nagpakita rin ng personal na pakikiramay si Vice Presidente ng US na si J.D. Vance na huling nakipagkita kay Pope Francis isang araw bago ito pumanaw. Sa mga world leaders, naroon si Dalai Lama at ang Grand Imam ng Al-Azhar na si Ahmed El-Tayeb. Ayon sa Vatican, mahigit 70 na mga pinununo ng estado mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang 4 na hari at 5 reyna ang makikidalamhati. Inaasahang lalahok din ang milyon-milyong deboto mula sa buong mundo. Ngayong wala na si Pope Francis, muling iikot ang conclave para pumili ng bagong Santo Papa. Ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa ay tinatawag na conclave, isang lihim na pagpupulong ng mga kardinal ng Simbahang Katolika na may edad na hindi lalagpas sa 80. Isinasagawa ito sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican kung saan ang mga cardinal ay ikinukulong. Ang conclave at hango sa literal na conclave o with a key. Ikukulong sila hanggang sila'y makaboto ng mayorya, 2/3 majority para sa isang kandidato. Sa bawat round ng pagboto, sinusunog ang mga balota. Kung walang napili, itim na usok, fumata nera, ang lalabas sa chimney. Kung may napili na, puting usok, fumata bianca, ang hudyat na may bagong papa na. Pagkatapos ay tatanungin ang napiling cardinal kung tinatanggap niya ang posisyon at kung oo, pipili siya ng kanyang magiging pangalan bilang Santo Papa at ihahayag siya sa mundo ng Cardinal Protodiakon sa pamamagitan ng salitang Habemus Papam o ibig sabihin ay may Santo Papa na tayo. May mga tanong, magpapatuloy ba ang sinimulan niyang reforma o babalik ba sa konserbatibo ang simbahan? At sa pagbabago ng mundo, tuluyan na kayang maisa sa publiko ang matagal ng lihim na itinatago ng Vatican. I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.